I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, will be available to answer your questions later. Also present are the witnesses led by Mr. Julie Totoy Aguilar Patidongan. The key message we wish to emphasize today is this: NAPOLCOM's investigation into the involvement of police officers in the disappearance of over 100 cockfighting enthusiasts will never waver. The presence of the witnesses today is a strong demonstration of the public's trust in NAPOLCOM as it fulfills its mandate as the police of the police. This is a significant development for the families of the victims who continue to seek truth and justice. Before we proceed to our question and answer, we respectfully remind our media partners to keep their questions relevant to the issue at hand. Kindly state your name and media organization you represent before asking your question. Each member of the media is allowed one question related to today's issue and one follow-up question. We'll now open the floor for your questions. We call on Ms. Leia Ilagan of UNTV. Ms. Leia Ilagan, we have microphones at the left side and one here at the center. Ms. Leia Ilagan of UNTV. We have already prepared the queuing of questions and answers. We have in line, we have 9 media personnel or media reporters who will ask questions to our resource person, most especially our Vice Chairperson and Executive Officer. Leia? Yes. Good afternoon po. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ang kaso ngayon, kasong administrative? Yung dalawa to, yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ang kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Urapa, Mark Polo Almadilla, Police Major Mark Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abang, Police Joey Encarnacion, PSMS Smart Antonio Naguete, PSG Shram Palencio, and PSG Alfredo Atlas, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Estepo. Kay Sir Calinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM? Ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umanay sangkot dito ay sasagot ng karaka-raka din. So after the evaluation, maaaring ito humantong
sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin ulit yung ating mga respondent na police. Kung kailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampan ni Alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Colonel Urshika. Si Colonel Malinaw, sir. Hindi po. Si Colonel Malinaw, nagpunta nito 200,000. Pero ilang banggitin ko lahat ang tengkol kay Colonel Malinaw. Hindi po, sir. Una, si Colonel Malinaw. Ang pinakaunang talaga natananda si Colonel Malinaw. Pinag-investan siya sa akin ni Inesensyo Salazar. Hanggang sa pandemic at pinag-alala ka sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Inesensyo Salazar, lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. Thank you. Sir, last your answer. question po on my end po, sorry. Pahabol lang. Question. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia noong 2021? Ulit, Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia noong 2021, sir? yes, yung team leader na si Lieutenant Colonel Orapa, attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin, sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong Ang sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong Ang, ito si Arvin Manguiat, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguiat. Sabi ko kay Mr. Atongang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Marvin Manguiat. Thank you, sir. Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss, Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gano'ng katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si Alias Totoy sa isang bago siya nag-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso naman. Totoo lang. Pero nung pagsampa natin, hindi lang bago pinaglaman ko, ang nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa natin ng order ay lahat ng kaso pending tapos by December 2025. So, base doon sa una natin sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patadongan, result natin ng 60 days. Kung magkasala man kami, lumagpas kami ng konti, 67, pero 60 days ka. Hindi na yung masama. Kung 70, pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint today. The release of the decision, 60 days we are up. Kay Mr. Patidongan, Sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, Sir, ano yung partisipasyon niya o sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, Sir? Pasensya na guys, medyo mahinang volume nila. Sa ay nilibro ng ALPA na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo, isa yan na nag-udyong kay Mr. Atong Ang, Marcos, patayin mo na si General Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, Sir.
may mga client sila. Pag sinabing impa, kasama siya sa hatian na 60 million. Pero ang client sila po, siguro hati-hati sila sa 60 million amount. Our next last question is Mr. Yusumani of GMA Public Affairs. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahawirin niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Hindi ko pa nababasa yung one page nung pinili ni Ines Totoy. You can see, kakapahit pa lang. Katapos ko siguro, hindi ako ng kopya, mamatay yung kopya. Alam natin, yung mga dito, yung mga susna na kasama sa dito yung paghahanap kung nasaan sila. Sila ba ay nasa restricted custody ngayon na national police. Kung naman ang gusto sa PNP, dun sa mga na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Sabadogan, call ng PNP yun. They should have help rule. Let us not forget that these policemen are still policemen, are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, AGPI Torre, SUV, yung utos ng Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan man sila, SUV. Ngayon na nakasapasok ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue pa ng preventive inspection, pagkumunihan namin, base doon sa ebidensya na isampa ni Alias Totoy. Sir Pagdolan, sir. For the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nitong mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Ang mga polis na to, sila ang pinukuha ng mga missing sa Bumero galing sa bar. Sila ang nagdadala doon sa Taalon. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Asalamat. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso po ang isasampalaban dito sa mga polis? Pero binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Tukulit na po ito. Hindi ko nakabasa sa police. Although, yung nakalagay sa amin, police line na aso ni Graves, ang naggaling of people's office. Ang penalty install, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal and transfer. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Pagdolan. Ang hina ng volume guys, pasensya na kayo, tiyagaan nyo na lang. Mr. Alan Ramos, PCLOB. Uy, na Polcom, ang hina naman ang audio nyo. Patidongan. So, binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo? At gaano rami pa ito na pwede nyong ireklamo? Yung dalawa lang yung active, yung iba na ito, retired at saka business. Yun yung sila ni Mike Laveria. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroon isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss ko yun. Tatlo yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung pulis. Tapos yung kasama na yung kapatid niya. Yung sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo na mga polis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Walang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP nakaka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active?
Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula doon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya kung nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya ng lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa noong panahon ni General Mata. Wala akong idea. General Mata na nasa HPG ngayon, yung may pinabanggit niyo. Yes, at saka yung si General Danao, yung OIC nun. Yung nasa sila sa... Ang hina ng Gojo. Nabanggit niyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Now, next is Ms. Marlene Paternos of DCMM. Yes, yung Vice Mayor na din ang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang pulis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katayin. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagadlakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong. Naku, ang hina ng audio guys. Wala eh. Ba naman yan, na Pulcom. Magpe-press conference kayo, ang hina ng audio. Wala naman naririnig. Nakainis naman. Basahin namin, i-evaluate ang complete kasama natin Wala, natuluyan ng wala. Nakainis. after nating kasuhan, dapat ng kasuhan, papasagutin ulit yung mga responde. Papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. Dalawang beses sila nasagot. Which magkakatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After noon, ito isasalang na sa Commission and Bank. Kung saan ito ay pag-uusapan ng pupusan, kung saan magkakaroon ng hatol ng National Police Commission. Pero, if I may, while all of this is ongoing, hindi pa rin ang investigasyon ng National Police. In all investigation from all sources, mga tao dito na may alam, isipan, magkakalutas ng lahat ng iumano'y nakakawala o kaya magkakamatay, iumano mga ilang sumulero dito, maaari po kayo lumapit sa National Police Commission. I think, yun naman yan lang isa yung dating councilor. Laguna. Kung siya yung magkawal dito, tatanggapin din namin ang kanyang publika. Sir, we call on Mr. Caparas of ABC. Hi sir, good afternoon.
Sir, kay Julie Patidongan, for bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung Napolcom. Are we gonna blur you or clear it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Yun video. nga. Para lang Ngayon, po clear. i-blur mo na. So, para lang clear, kasi even though na ganyan, para mamaya sa TV at all, maliin. Tingin mo, hindi naka-live yan. Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay na. kung anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. It's not depend on me. Kasi yan, kalat na yan, no? Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Ay, sa wakas. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso rin kasi to. Hmm. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? Labo-labo After kayo. this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko pinahabol na ng mga polis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired? Specifically yung retired na binanggit. Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement, kung ikaw pa ay nangangailangan na alis totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko na sasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Tama. Yung mabagal ang takbo ng kaso, maaaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa Napolcom, ikaw ay active na pulis para ikaw ay tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal case. Sir Vice Chair Kalinisan, before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Buliedo of Rappler.
Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga polis po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga polis na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Ano na yan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan niya ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow-up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari din gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gusto gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimulan na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na. At makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Chair Rebolledo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir London Patindongan. Sir, dun sa 12 pulis, paki-divide natin. Alin ba ro na may kaso ng paggawa ng missing sabongero sa Santa Cruz at sa Manila? Lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga nabili yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa? Kung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na vault. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108. Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang tayo, bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Sir Kalinisan, sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra, pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them sa inyong kaparaanan, and
diskarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Ano ho, paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para saan ho yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIGD noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Dun ho sa 108 na nababanggit na itinapon dun sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok, kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Urapa, na nabanggit pa sa akin nung isang police din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok, hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Tulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil ako, mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan, na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM po bang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, siyempre kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request dun si Totoy sa kanyang final, kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad.
at base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you, Mr. Balgosales. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radyo. Sir, good afternoon po. First question po sir kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat. Tama. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan, sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na pinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagdidescribe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at ito sa mga pagpatay. May mga bakit daw, may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, portay nila nila. Nag-aakong ikat ako kasi nila kung nagbulas sa buong pamilya ko, papatay niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Patayin mo ang pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Pagdating sa pamilya talaga, manggagalain Dito lahat sila. Dito naka-duty sila sa Luzon. Hala. Anong bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot sa dyan? Si Estomo, Alpayad, asabing bro ng sabong yan. Pag sinabing Alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tagoy, Mayor Bernie Tagoy, ang lumutang na pangalan niyan. Okay, that will be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Meron pa. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ako nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea kung ilan, kung ano mga pangalan.
First Alright. time to see all of them. First Okay. time. And also kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may ibigay na mensahe ho para sa publiko. Thank you. Dapat i-save niya yung pamilya niya kasi nanganganib yan. Sigurado yan eh. Ang laking taong babanggain niya, guys, ha? Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, no, very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Don Don. At maraming nadadamay. Ngayon, kami, sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan. Like for example, si Colonel Orapa, he was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? Diba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan at sa NAPOLCOM also, na magpasa ng batas o ruling na pag nakita niyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no? Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi naasikaso, syempre, sumasama ang loob. Pero, like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi, hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi, magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki po itong sistema na kumakain sa PNP. Minsan, pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni Gerald Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike 1 pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to. Kasi hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin. At saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-porsigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So, kung meron po kayong gustong sumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yun na yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari ho ngayon,
makatandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Yeah. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni alias Totoy. Medyo mahina ang video, yung volume, pero okay lang, pagtsagaan nyo na, no? Ayan. Sa totoo lang, yung panawagan ni Madam, sa Marcos administration, magtiwala po kayo. Kasi sa Marcos administration, unti-unti nabibigyan ng hustisya yung mga sabungiros na yan. Wala kayong tiwala talaga sa panahon nung nakaraan administrasyon. Wala hawak nila Useless ang mga kaso noon. Walang batas hindi umiira lang hustisya nung nakaraan. Kaya ito, learn in lesson para sa atin mga kababayan. Madala na tayo na dapat yung iupo natin sa palasyo, yung talagang pagkatiwalaan, katulad ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakaisipan nyo, gumising kayo. Kung ayaw nyo mangyari sa pamilya, yung ganitong klaseng mga nangyayari sa mga sabungero, biro mo, dadalhin sa isang lugar, buhay. May kamukat-mukat mo, pinagkikitil na pala, tapos itinapon sa lawa ng doon sa Taal. 'Di ba? Nakakasama ng loob. Kapwa mo Pilipino. Brutal yung ginawa mo, hindi makatao. Para mo naman aso na kinitil na lang. Yung aso nga mas maawa ka maawa ka, maiiyak ka Tao pa kaya, guys? 'Di ba? Kaya saludo din naman tayo kay alias Totoy kasi matapang. Ay mga babanggain ito, kilalang tao, ma-influensyang tao, bilyonaryong tao. Pero pag matatag ang kalooban mo, matapang ka, isiwalat mo lahat, walang kwenta yung mga tao na binanggit niya. As long as, nasa likod niya ang pamahalaan, tutulungan siya, proteksyonan siya, walang problema. Kahit sino siguro, para lang mabigyan ng hustisya itong mga namatay, kawawa naman, 'di ba? Siguro ito, hinahabol ng konsensya ito si Totoy, kaya lumabas na rin. Biro mo, may hearing pa yan noon. Wala din. Kaya sabi ko, kontrolado Ngayon, at nasasangkot yung war on drugs, abangan natin guys, ang susunod na kabanata. Maganda ito. Exciting ito. Pag ito nabigyan ng hustisya at makulong yung makulong, masasabi natin, the best ang Marcos administration at tagalutas ng mga dumi ng mga nakaraan. Parang ganun ang sa tingin ko At the best ang kanyang mga sekretary, yung mga kanyang mga inappoint. 'Di ba? Ganun. Para nang sa ganun maibalik yung dangal ng mga pulis kasi lahat nababanggit pulis. Pulis na naman. Yan, kagagawan ni Poncio Pilato. Nadadamay pati yung mga matitinong mga pulis nadadamay sa kalukuhan. Dahil diyan sa pera na yan, natuto sila kumitil ng tao dahil sa kagagawa ng mga nasa likuran nila. Ayan. Reward system pa more. Parang ganun ang nangyayari baga. Ayan, matapang ito si Mr. Ang ngayon, tapang-tapang ka pa. 'Di ba? Sabi nga nila hindi kayang babanggain. Di titingnan na lang natin kung kaya mo banggain yung nasa palasyo. 'Di ba? So yun guys, ang aking pinaka latest updates video. Kayo, anong komento nyo tungkol dito? Abangan po natin ang resulta nito. Tuloy-tuloy na po yan. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.